pagkain mo. Kausap ko lang yung bata, tinulungan ko lang eh. Buti pa sa bisito ka na magpaliwanag. Nahuli na si Manny. Nakakulong na siya. Paano kung hindi yun makarating kay Lola Ana? Claire, hindi lang naman plan A ang meron tayo. Meron din tayong plan B. Mula na makilala ko si Jennifer, nagbago na. Wala akong ginawa na makakasira sa imani ko sa kanya. Dahil gusto ko maging isang modelong ama sa anak ko. Ano pong ginawa ng tatay ni Jennifer? Sinira mo ang pagtitiwala ko sa'yo. Bibigyan kita ng 1 linggo para makahanap ka ng ibang malilipatan mo. Basta sigurado ako na bad yung ginawa niya kaya paparusahan siya ni Doña Ana. Naiintindihan ko po, Doña Ana. Sana lang po wag na malaman to ni Jennifer. Ano po nangyayari? Bakit po kayo nag-aaway ni Doña Ana? Jennifer, wala yun. Meron lang kaming pinag-uusapan ng tatay mo. Hala, sige. Mag-ayos ka na at pumasok ka na sa school. Kaya ka na, baka malate ka. Maria? Maria? Maupo ka. Meron tayong pag-uusapan. Halika, baby, bilis. Di pa tayo tapos. Kailangan mabango ka. Opo ka doon. Yan. Dagdag ko lang, ha? Yan. Yan. Yun. Mamaya. Tayo. Yun na. Kumbang mo naman ang anak ko. Grabe. Tay, alam ko po na may tinatago kayo sa akin. Totoo po ba yun? Na may ginawa kayong masama? Sino nagsabi sa'yo dyan? Narinig ko lang po kay Tita Lynette. Totoo po ba yun? Wala yun. Alam ko na yan. Sinabi lang ni Lola na huwag naman madalas akong ginagabi ng uwi. Eh kasi daw ayaw niya nag-iisa ka. Kailangan may kasama ka. O tama naman yun, di ba? Sorry ha kung ginagabi ako ng pag-uwi. Naiintindihan ko naman po, Tay. Jennifer? Oh, andyan na yung school bus mo. Oh, titing ko na siya. Samahan mo hanggang sa bus, ha? Bye-bye. Be good, girl. Sabi, baby, ingat. Manny, huwag ka naman sana magalit kay Doña Ana. Ako pa ho ba ang magagalit kay Doña Ana sa dami na itinulong niya sa akin kay Jennifer? Wala naman ako magagawa kundi siya maniniwala sa akin eh. Aalis po kami dito ni Jennifer. Upo ka muna. Iyan nga ang gusto kong pag-usapan natin. Sige, upo ka muna. Yung tungkol kay Jennifer. Manny, siguro alam mo naman, maayos ang kalagayan ng bata dito. At bukod sa nag-ieskwela siya, may scholarship pa. Kaya kung pwede sana, iwan mo na lang yung bata dito. Salamat na lang po. Kaya ko pa naman pong gampanan ang responsibilidad ko bilang ama kay Jennifer. May trabaho naman po ako eh. Babalik na lang po kami sa tinitira namin. Yung coat ko, mamayang gabi. Balik mo sa akin. Sige. Paborito ko yun. Sige. Sige. Nabalita mo na ba yung nangyari kay Manny? Kung alin? Pinaalis yung Doña Ana eh. Kasi nabalitaan ni Doña Ana na nami-makeup siya ng mga teenager. Hindi totoo yan. Lola, totoo ba yung sinabi ni Lynette? Pinilayas siya raw si Manny? Jacob, questionable ang pagkatao niya. Hindi ko siya pwedeng patirahin sa bahay na kasama ang mga bata. Ito ang mga pictures. Yan. Tingnan mo. Lola, hindi totoo to. Ang sabi sa akin ni Manny... Siyempre, hindi naman niya aminin sa'yo. Pero tingnan mo naman yung mga retrato niya. Kitang-kita, nagbabayad siya. Ako alam ko na mabuti siyang ama. Pero yun lang ang alam natin tungkol sa kanya. It's better to be safe than to be sorry.
Paano si Jennifer? Unfortunately, nasa pangalan ni Manny ang kanyang birth certificate. I could challenge it pero masyadong mahaba at matagal ang proseso. At isa pa, ayaw ko rin saktan si Jennifer. So, I will leave that for Manny to decide. Cecil, yung mga gamit ko dito. Ewan ko. Tina, ano nangyari dito? Di ba nag-leave naman si Manny? O ayan, pinalinis na ni Ma'am Elsie ang pwesto mo. Ano? Bakit? Anong bakit? Hindi mo ba alam ang baho ng kaibigan mo? Pedophile yan. Pumapatol sa menor de edad. Bawal ka dito. Good luck na lang kung makahanap ka pa ng ibang trabaho.